On the friendly farm, we wake up with the sun. Chickens. Yung mga ka-farmers, kamanal ka magsasak. Ayan, itutuloy po natin. 1.5 ulit. Yan, nandyan na si Rodelito. Tapos na yung wini-welding niya. At bigyan natin na lang. Ayan yung kwan natin ha. Galing doon. Molasses, 1 kilo. Lagay natin. YM. Alam nyo na kung ano yung mga ingredients niyan. Concoction. Tapos kung mayroon kayong enzyme, bioenzyme yung mga binibili ninyo, ilagay nyo yan para ma-activate. Ito, pag linagay natin ito, mabubuhay, bubukol, kabilis bumukol. Nagkaroon ng pressure, ibig sabihin yan, mabilis. Sa segundo, minuto, oras, mabilis mag-multiply yung mga organismo. Okay, bacteria. Positive at negative bacteria na dyan. Para mabilis mabulukan. Tignan nyo ha. Lumabas na yung mga once na lumabas na yung mga bulati po natin. Kabilis ngayon yan ma-decompose. Lalo't napakain natin sila. Okay? Napakain natin pang decompose sa dayami. Ang ganda nung kung kukuha pa tayo doon para madagdagan. Ayan na. Bigyan natin yung kwan at tutuloy natin ini-sprayan ko na lahat. Hindi ko kasi natapos noon. I-sprayan ko na yung soil. Ibig sabihin yung rice straw natin dahil direct seeding na nakalalaki ng puno. Ayan. Biruin nyo yan yung population natin. Dikit-dikit yan. Bilangin nyo yan kahit dyan lang ilang kwan na yan. Baka abot na yan 300 dyan. Wala pang 1 metro to 500. Tapos ang lalaki na ang puno. Nagraton ka agad Graton na. Ang umunga na. Ganun ba yung dayami natin. Ayan nakakuan yan. Kakalat natin. Pag naharap natin tapos sagdan natin ng manure para mas mabilis pa ma-decompose, makakatulong. Ayan si Rodelito. Ilalangis na ganun. Mga kanyan, hindi lang 7 tons sa 1 hektarya kasi ay 7 tons yung dayami. Kung makapal yan, naabot yan ng 10 tons per hectares. Yan yung bubulogin natin, lalo't mahal yung abono ngayon at walang darating. Urea ang napakamahal ngayon, 2.8 na. Yung mga 2.5, 2.6 to 2.8. Yung mga nagpo-post dyan sa Facebook. Kaya ito yung pamamaraan natin para makales at increase natin yung yield. Yung dayami at puno nakalalaki ay convert natin sa nutrients, sustansya. Ayun, pag nailagay natin based sa soil analysis, pag nailagay natin yung NPK na recommendation, dagdag na lang itong dayami. Linagay natin na manure, yan yung slow release na, magiging slow release, makakatulong sa hybrid, lalo sa hybrid na palay ay medyo mas voracious siya. Yun yung may dadagdag sa basis natin sa pagre-research. At yung kwan natin dati ay kailangan natin ng 15 to 17 kilos N. Pag per tons of fuel, magdadagdag kayo ng 20 kaban. 20 kaban per hectares. Kailangan nyo ng 15 to 17 kilos nitrogen, 2 to 3 kilos na phosphorus at balance 15 to 17 kilos na potassium para hindi hahapay, lalo ngayon with season, para hindi lalambot yung puno, kaya nakabalance yun para matigas pa rin yung palay po natin. Okay, ganun na lang, sharing ngayon. Magkukuhan tayo, ituloy natin yung pag-spray natin. Maraming salamat. Panoorin nyo po. Nag-i-spray tayo ng pampabulok, pampakondisyon ng lupa, macro at micronutrients, biostimulant, humic acid, kompleto na ito. Tapos yung decomposer, ayan naman si Rodelito, nagkukulit-lit para makita ninyo. Ulitin natin ito, pag nagkalat tayo ng manure, pig manure, at yung bigay ng Department of Agriculture, meron tayo dyan ng nakarang cropping, imimix natin sa pig manure, ay ikakalat natin dito. Meron tayong binigay dyan na nakuha. Okay?
alam at uulitin natin. Baka basag. Nakakondisyon ng ulitin. Bago masabugan, nakakondisyon na. Pwede nang kainin ng palay. Makakatipid po tayo at mag-increase yung yield. At yung lupa, magkakaroon ng magandang nutrition capacity, water hold, organic matter, water holding capacity. Lahat yan, mapapakanta.
kapit yung mga one load na sprayer po natin. Ayan, ay mapapabilis ng decomposition dahil lalabas yung mga earthworm. Yung matigas na napitpit ng combine harvester, ngayon na plow, konti, ay magigising na yan. May pagkain na yung mga earthworm ay ako na yan, lalabas na. Tutulong ngayon yan na mag-decompose. Kaya napaka-importante yung mga engineer sa lupa. Ecosystem engineering sa lupa. Yan yung mga earthworm at ibang mga microorganism. Kaya ganun lang ang sharing. Happy farming! Target natin, lagpasan yung ani natin nung dry season. Napakaganda dahil wet season ngayon. Kung mabless tayo, magagawa natin sa tulong ng Department of Agriculture at LGU ay sila Sel Elmer Mabuti ng Department of Agriculture at yung kung ano man yung gagamitin nilang hybrid ngayon, tulong din ng hybrid company at field specialist nila ay makakamit natin, hindi malayo makakamit natin yung gusto nating ani hanggang makuha natin yung tamang timpla. Ganun na lang, maraming salamat. Happy farming! Maging successful, ang palagi kong sinasabi, kailangan gawin ninyo yung dala-dala po natin na PUDST. Iwanan yung triple S, SSS. At dapat maging ang pagpaparming ay continuous learning process, maging scientist na farmers, tumuklas at gawin ang mga makabagong teknolohiya para maging mas successful pa yung ating pagpaparming. Maraming salamat. Happy farming!